Our topic tonight is faith and holiness. Remember that we have a series of topic ngayon pong month of June para po sa tinatawag po na faith. Kaya po huwag kayong mawawala. Because I know you come here in this church because you have faith. May pananampalataya ka. You will not come here in this church if you do not have faith. Kasi mas masarap matulog sa bahay, mas masarap mamasyal kapag ka weekends. Pero pinili mo na pumunta dito, you choose to come here because you have faith that you are coming for God. You are coming because you are serving the living God. Amen? So, yung topic po natin, faith and holiness. It is all about acting on our faith. Kaya po may sinabi po sa Bible in James chapter 2 verse 26 that faith without action is dead. Ang pananampalataya daw po na walang gawa ay patay. Amen? It means, it exists, nag-i-exist siya, nandun siya, pero patay siya. What is good for a creation na siya po ay nag-i-exist, pero patay naman. Soon it will be gone. Anong purpose ng isang halaman, ng isang hayop, kung siya po ay patay? Hindi mo po siya mapapakinabangan. Kahit yung kabayo, yung baka, na good for farming and good for other stuff and activities, is no benefits at all if it is dead. It's the same thing with our faith. If your faith will not be put into action, nandyan yung pananampalataya mo, pero hindi po siya activated. Nothing is happening. It is just a potential. When you say potential, it means a dormant ability. Dormant, natutulog. Ibig sabihin, nandyan lang siya sa'yo, pero hindi mo po siya na-apply. That's why, if you want God to really experience into your life, His miracles, kailangan po, para mapagana natin yung ating pananampalataya, magkakaroon po tayong tinatawag na action. Sabihin nga natin, action. Amen? Praise God. Basahin natin 1 Peter chapter 1, verse 16. Alright? And Leviticus 19, verse 2. In 1 Peter chapter 1, verse 16, it says, "It is written, you shall be holy, for I am holy." Amen? So, holiness is a requirement in Christian life. Kailangan po yan sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kahit tayo po iniligtas ni Lord by His grace, hindi po ibig sabihin na mamumuhay na po tayo ng walang kabanalan. Alright? Kaya nga po tayo tinawag ni Lord na sa pamamagitan ng Kanyang grasya at biyaya, so that we will not live a sinful life, but to live a life away from sin. That is our goal. You know, pag po ikaw ay isang Kristiyano, ang goal mo, mga kapatid, listen very carefully, is not to go to heaven. No. Your goal is to live a holy life like Jesus Christ. Alam niyo po kung bakit? Because going to heaven is a promise of God to you. Promise, biyaya yun ni Lord. Hindi mo ginogol yung isang bagay na pinangako ng ibigay sa iyo ng Panginoon. Ang goal is yung something na ina-achieve mo pa siya every day. If your goal every day as a Christian is to go to heaven, maybe you are not sure yet with your salvation. Pero ang goal po natin, kung talagang tinanggap mo na si Christ, is every day, baguhin ka po ni Lord na makapamuhay ka ng meron pong kabanalan. Alright? Amen? Kasi yung heaven is a promise ni Lord para po sa atin. Sabi ng iba, Pastor, ang heaven sa akin pag marami akong pera. At ang impyerno pag wala akong pera. Ganun ba yun? Amen? May nagsabi na ganun eh. Yung pagka nandito sa lupa, impyerno na yung buhay, wala kasing pera. Pagka punta mo sa kabilang buhay, impyerno pa rin. Lugi ka naman. But no, that's not what we are talking here. We are talking here about living a holy life. In Leviticus 19:2, sabi doon, "Speak to all the congregation of the people of Israel and say to them, you shall be holy, for the Lord your God is holy." So both in the Old and New Testament ng Bible, nire-required po ni Lord na ang kanya pong mga tao ay maging banal. Sabi mo nga sa katabi mo, holy. Hindi na holy. Okay? Banal. Alright? Amen? So, what does it mean by holy? Ano po ba ibig sabihin ng holiness? Holiness may define as consecrated. Another thing is being pure
or being undefiled, or being separated. Pure, undefiled, separated, consecrated. Ibig sabihin, hindi ka po nababahidan ng kahit ano, nakaseparate ka. Pag bumili ka ng isang honey, di ba tinatanong mo, pure ba yan? Bakit? Kasi kapag hindi yan pure, may halo yan na asukal, may halo yan na tubig, at you do not want that. You want the thing na honey na puro at wala pong undefiled. Pag tinignan mo siya, hindi mo siya bibilin pag may insekto sa loob. Tama? Pag yung honey may lamok, sabihin mo, thank you bro. Hindi ko to bibilhin. Kasi may lamok eh. Kahit ano sarap pa ng buong jar, hindi siya holy, hindi siya pure. Alright? Kahit pa sabihin nung nagtitinda na, ano yan, additional flavor yan. Pampasarap yan. When I was a teenager, I always believed, naniwala ako even hanggang second year high school, na yung mga itim na langgam daw, pampatalino daw yun. Kaya kapag nagtitimpla ako ng gatas, kinuha ko yung asukal, asukalan ko pa siyempre pagkabataan, wala kang takot sa asukal. Bear brand tapos gatas, hinahalo ko, may mga itim-itim na langgam na lumulutang sa ibabaw. Pampatalino daw yun. Hindi ko inaalis, iniinom ko. Hanggang mag-fourth year ako, hindi man ako tumalino. Hindi ako nadagdagan. I do believe, kailangan mo pa rin pala mag-aral. Tama po ba? So, that milk is not holy. Meron po siyang halo. Pero pag tinawag po tayo na holy, it's separated. I will give you an example. Meron pong mga bagay na sineseparate. Example, holiday, or yung pong tinatawag na holiday. Actually, yung holiday, it comes from the word holy day. It means a special day, a separated day. Tama po ba? Sa Bible, yung pong ikapitong araw ay tinuring po ng Diyos na holy day. Why? Because on the seventh day, He rested. Nagpahinga po ang Diyos. Not because He get tired, but because He finished everything on the sixth day. And He wants us to give an example that every 7 days of the week, dapat meron kang pahinga. Kaya dapat po mga kapatid, tayo po nagpapahinga. Amen? Walang kuratsa, walang babaeng, walang pahinga. Amen? Okay? Pag Kristyano, magpahinga. Ang pagpapahinga ay utos ni Lord. Hindi pwede yung, part-time dito, part-time doon, kabi-kabila. Pagka po, inunahan mo na tanggalin yung pahinga, maaga kang pagpapahingahin ng Diyos. Kasi inutang mo na yung pahinga eh. Sisingilin sa iyo one day yung pahinga. Right? That's why God create one day to become holy. Ngayon po, ano yung gagawin mo? Pag po merong holy day, we worship Him. Nag-church po tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon. Kaya actually, sa totoo lang ito, nag-uusap kami ni Pastor kanina habang nagdadrive. Sabi ko sa kanya, dapat pag Friday, 4 hours nga lang tayo sa church. Yung buong maghapon, hindi ka masyadong nag-mobile, hindi ka masyadong nag-Facebook. Talagang nilalaan mo para sa Panginoon. Madiliban lang kung nasa work ka at kailangan. Yung day na yon, relax ka, ready ka na magpuri sa Panginoon. You're listening to worship songs, you're listening to motivational music, para pagpunta mo sa church, relax ka na. Tingnan mo yung katabi mo, relax na relax. Walang ka-tense-tense. Tama po ba? Pag pupunta po tayo sa church, dapat you enjoy. You enjoy the presence of God kasi minsan lang to sa isang linggo, kapatid. Na-enjoy mo yung testimony, na-enjoy mo yung word of God, na-enjoy mo yung fellowship with one another because this is a holy day. Amen? Another thing that holy is holy works. May mga bagay po na banal na itinalaga ng Diyos na may kabanalan. For example, in the Old Testament, those priests who works in the temple, they have a holy title in the eyes of God. Hindi po sila basta-basta. Kahit po yung kanilang pasuotan na pananamit, meron po yung mga specific na dapat clothes na susuotin po nila. Kung nabasa nyo yan sa Book of Leviticus. Amen? Ganon din po tayo dito sa church, sa ministry. We do give our best pag yan po ay holy. Yung pagsasalita dito sa unahan, yung pong pagsayaw, yung pong pagtugtog, that is a holy thing. Hindi po natin yan dapat binibigyan po ng less value. We treat it as a higher calling dahil yan po ay holy works. Pag nagsisell group ka, pagka nag-serve ka with one another, that is a holy activity. Another thing that is holy is the place. There is a holy place. Meron po tinatawag na holy temple. Amen? The holy, yung venue nagiging holy
because ginagamit po para sa Panginoon. Tama po ba? Well, church is both us, yung mga tao, and also the place, yung venue. Tama po ba? Alam naman natin na pag sinabing church, tao po talaga yon. Yun po yung community. Pero hindi mo naman sinasabi na, nasaan ang church nyo? Ako yun. Wala namang ganon. Alam natin pag tinanong, nasaan yung church nyo? May venue talaga. Tama po ba? So ito po, tinitreat natin with respect, with holiness, di natin kinakalatan, di natin po dinudungisan dahil para sa Panginoon. Tama? Another thing, there are holy songs. There are music that is glorifying God, and there are also songs na hindi po nakaka-glorify sa Panginoon. Balik lang natin doon sa kaninang setup. Okay na yung kanina, mga kapatid. Okay? There are also holy people of God. Meron pong tinatawag talaga na holy people. Sabi po sa 1 Peter that you are a holy nation, a royal priesthood. Tayo po tinawag ni Lord para po maging banal. Kaya po pag tayo po ay sinasabihan na magpakabanal, matuwa po tayo because that is a higher calling. Amen? So, ngayon, we do all agree that being holy means separated, pure, undefiled. So, paano ka maging unholy? Madali lang. Magiging impure, magiging defiled, at magiging non-separated. Makilahok ka sa mga bagay na hindi banal, wag mong i-value yung things of God, holy things of God, automatically you will become unholy. Ganun lang po yun kasimple. Tama po ba? Di ba po sa law of science, yung no matter can occupy yung space at the same time. Hindi pwedeng ma-fill ng baso yung juice at saka tubig at the same time. Magmimix po sila. Ganun din sa atin pong buhay. Hindi po pwedeng mamuhay yung holiness and also unholiness into our life. So, what is the key thing that keeps us unholy? Ano po yung hindi banal sa isang tao? Those are things that we do not surrender to God. Pag mayroong mga bagay sa buhay po natin na hindi po natin isinusurrender kay Lord, those things keeps us away from being holy. May babasahin po ako sa inyo sa Joshua chapter 7 verse 10 to 12. Actually, isang buong chapter po ito, pero basahin nyo yung the rest sa bahay para mas maintindihan nyo. I will just summarize this story from the book of Joshua in the Old Testament. Alam natin sa story na si Moises, after siya po'y umuwi na kay Lord, ang kapalit niya si Joshua, yung kanyang kanang kamay. At dahil si Joshua is a spiritual leader and also at the same time, a military leader, marami pong beses na yung mga Israelite, they've been into war. Nakikipaggera po sila. At dahil po sa kanilang pakikipaggera, marami po silang mga nakakaaway na mga tribe that is not worshiping God, worshiping idols, and God wants the Israelites to defeat them. Dahil nga po sila, hindi po sila sumasamba kay Yahweh, and they want to kill the Israelites. Okay? So, ngayon, yung mga Israelites, alright, meron din po silang alitan sa isa't isa. It's very difficult. Nakikipaglaban kayo, international, tapos sa bansa nyo, may conflict din. Tama ba? So ngayon, nagka-problema po sila. Okay, basahin natin. The Lord said to Joshua, "Get up. Why have you fallen on your face?" Bakit ka nakaluhod, nakayuko? Israel has sinned. Nagkasala ang Israel. They have transgressed my covenant that I have commanded them. They have taken some of the devoted things. Okay? They have stolen and lied up and put them among their own belongings. Yung mga bagay na separated, yung mga bagay na banal, kinuha nila at nilagay nila sa kanilang tent, sa kanilang tahanan. Okay? Therefore, the people of Israel cannot stand before their enemies. Kaya hindi kayo nananalo sa gera. They turn their backs before their enemies because they have devoted for destruction. I will be with you no more. Di ko kayo sasamahan. Unless, sabi mo nga, unless you destroy the devoted things from among you. Ayan na. Sabi ni Lord,
Hindi ko kayo sasamahan. Maliban na lang, tanggalin nyo yung mga bagay na yan. So ang Diyos, mga kapatid, He is a God of love, but He is also a God of justice. Ayaw niya po na meron pong hindi makatarungan na nangyayari. And you know that in the Bible, it says that God is a jealous God. Totoo po yan. Ang Diyos mismo po is a jealous God. Pero hindi yan kagaya ng jealousy ng mga magjowa, ng mga mag-asawa, iba yan. That's a holy jealous thing. Tingnan natin Exodus 34:14. Alright? Sabi doon, you shall worship no other God, for the Lord whose name is jealous is a jealous God. Yan po ay banal na jealousy. Ayaw ni Lord nang meron po siyang number one sa buhay mo maliban sa Kanya. Amen? Gusto ni Lord, He is the number one in your life. Everything in your life, your job, your house, your car, even your family, your spouse is just secondary to God. God doesn't want any competitor sa puso mo. Siya po dapat yung number one. Now, what happened in the story of Joshua? Meron pong isang tao doon, ang pangalan niya po, si Akan. Right? Si Akan. And yung pong mga Luts, may mga Luts po sila sa gera, may nakukuha sila, silver, gold, at saka mga robe. Mamahalin po kasi yan. Alright? Tinatago niya po yon sa kanyang tent. And because of that, he kept it a secret. He think no one will knows. Wala naman makakakita siguro, konti-konti lang naman to. Konting gold, konting silver, makakapagtayo na ako ng malabar dito sa malabar jewelry. Ha? May may mga robe pang kasamang konti. He thinks no one will knew it. And then, when God said to Joshua, pahayuhin mo yung mga Israelites. Okay? Thousands of people went into the war. Pagsugod nila, hindi po sila nanalo. 36 of them was killed sa umpisa pa lang ng gera. Kaya doon sa binasa natin ng verse, si Joshua, face down, umiiyak kay Lord, Lord, why? Bakit nangyari itong mga bagay nito? Because Joshua didn't know na meron pa lang nagnanakaw doon po sa kanyang kampamento ng mga bagay na para dapat kay Lord. Okay? Those things na kinuha sa gera, dapat po yun sa Panginoon, pero tinatago po nitong si Akan. Okay? So, what can we learn from the sin of Akan? Patuloy po tayo. Number 1, unholiness stops your victory. Joshua chapter 3, verse 7, verse 3 to 5. Let's read. And they returned to Joshua and said to him, do not have all the people go up, but let about 2,000 or 3,000 men go up and attack Ai. Yun yung pupunta nila. Ai, hindi yan AI, ha? Hindi artificial intelligence. Yung lugar is Ai. Sa Tagalog po, Hai. Okay? Sabi niya, wag na lahat, 2,000 or 3,000, okay na yan. Do not make the whole people toil up there, for they are few. Konti na lang sila, konti na lang yung pumunta. Wag mo nang paramihin, not necessarily magpadala ka ng marami sa gera. Okay? Ba't ka na magpapadala ng marami kung konti lang yung kalaban? What's the point? Alright? So about 3,000 men went up from there and they fled before the men of Ai. Ilan daw? 3,000 men. Okay? And the men of Ai killed about 36 of their men and chased them before the gate as far as the Shebarim and struck them at the descent. And the hearts of the people melted and become as water. Okay? Nasiraan ng loob yung mga tao. Dahil konti lang yung kalaban, sumugod sila, 3,000 men, 36 yung namatay. Ilang percent lang yun? 1% lang ng 3,000. Pero nasiraan agad sila ng loob, not because of the 36 men who died, but because God told them, you will be victorious, pero iba yung nangyari. Siyempre nga naman, pag sinabi sa'yo ng Panginoon, sugod. Pag sugod mo, patay agad yung mga kasama mo. Teka lang, God, is that really you? Minsan, nagtatanong tayo sa Panginoon, tama po ba? Ganyan. Lord, sabi mo, pag ginawa ko to, I will be victorious. Lord, sabi mo, kunin ko itong trabaho nito, magtatagumpay. Lord, sabi mo, gawin ko to. Sabi mo, samahan ko itong tao na ito.
you have to check something. Maybe there are things that you are hiding in your heart. Sometimes, unholiness can stops you from being victorious. At hindi po talaga inaalaw ng Panginoon yan. Kasi gustong i-expose ni Lord yung kasalanan na ginawa ng mga Israelites. You know why? Because God loves them so much. He doesn't want them na itago yung kanilang kasalanan. At ganun din sa buhay po natin. Tama ba? Amen? Number 2, unholiness drags others to defeat. Ang unholiness daw po, nakakadamay para yung iba is matalo. Joshua chapter 7, verse 7 to 9. Help me read, basahin natin. And Joshua said, sige po, sabay-sabay. 1, 2, 3, read. Joshua said, Alas, O Lord God, okay? When Israel has turned their backs before their enemy, for the Canaanites and all the inhabitants of the land will hear of it and will surround us and cut off our name from the earth. And what will you do for your great name? Ito na. Pati yung leader ng hina na yung loob. Why? What is Joshua thinking? Panginoon, ano na lang sasabihin sa amin ng mga kalaban namin? Niligtas mo pa kami galing sa Egypt, dinala mo pa kami dito sa lugar na ito. Yung pala, mamamatay lang kami, matatalo lang kami. Exaggerated. 3,000 men, 36 pa lang yun namamatay. You know what? When we lose faith, madali po tayong panghinaan ng loob. Hindi ko sinasabing baliwalain yung isang taong namatay. What I'm trying to say is, instead, bago mag-investigate si Joshua, teka lang, parang may mali. Baka may mali talaga. Lord, hindi mo na siya nagtanong, di ba? May mali ba sa amin? Or kasama ba talaga to sa plano mo? Papatayin mo muna yung 36? Paano kung ika-37 mamatay din? Ilang tao pa yung isa-sacrifice ko bago kami maging victorious? He stopped. But the thing is, Joshua, before he asked God, Lord, teka lang, baka may mali. Ang una niya agad inisip, yung kahihiyan. Tama? Una niya agad inisip, Lord, hindi pwede ito kasi mapapahiya ka, mapapahiya din kami. That's the same thing happening in our life when things go wrong. We always think of thinking, Lord, bakit ganito yung nangyayari? Instead of asking, Lord, meron kaya akong nagawa na mali? Meron kaya something wrong sa amin? Because of this man, because of the greediness of this man, nadadamay yung mga ibang tao na naandun po sa gera. Same thing in our life. Pag hinayaan niyo po yung unholiness to be kept in your heart, pati pamilya mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, nadadamay. Tama? Totoo ba yon? Kapag ka mayroong isa sa pamilya na nagwala, naging pangit yung kanyang image, damay kahit yung image ng kanyang nanay, yung kanyang tatay. Tama? Alright. Number 3, unholiness can't be kept secret. Hindi po na itatago yung unholiness. Joshua chapter 7, verse 16 to 20. So Joshua rose early in the morning and brought Israel near tribe by tribe. And the tribe of Judah was taken. Remember, 12 tribes po ang Israel. Yung tribe of Judah, siya po yung napili. Okay? And he brought near the clans of Judah, and the clan of Zerahites was taken. So sa mga tribe, meron pong mga clan. Parang pag nagre-reunion kayo, di ba, may mga clan kayo. Yan. Tribe of Judah, yung clan ni Zerah, yung napili. And he brought near the clan of Zerahat, man by man. And Zabdi was taken. From the clan of Zerah, meron pong tao, ang pangalan niya si Zabdi. Okay? Next. And he brought near his household, man by man. And Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, was taken.
Ito yung tao na napili. From pinaliit ng pinaliit, parang dumadaan po sa funnel, doon sa imbudo. Napili, sino may kasalanan? Nandyan yan sa Judah. Nasaan dyan sa Judah? Nandyan sa clan ni Zerah. Sino dyan? Yung apo ni ganito, na apo ni na anak ni ganyan. Hanggang sa napili itong si Akan. Then tinanong siya ni Joshua. Joshua said to Akan, "My son, give glory to God of Israel." Ibig sabihin, huwag kang magsisinungaling. "And give praise to Him. Tell me now what you have done and do not hide it from me." Ang galing talaga ni Lord, no? Sa ilang milyon ng mga Israelites, natumpok kung sino yung may kasalanan. Same thing what happened in the book of Jonah. Nung si Jonah po ay may nagkasala doon sa barko, nagpalabunutan sila kung sino yung may kasalanan. At nabunot si Jonah. Okay? Sabi niya, ikaw yung may kasalanan, anong ginawa mo? Tumakas ako kay Yahweh. As soon as he jumped on the ocean, pumayapa yung dagat. Same thing in this story. Pinili ng Diyos itong tao na ito. Why? Akan answered Joshua, "Truly, I have sinned against the Lord God of Israel, and this is what I did." Ito yung ginawa ko. Sabi niya, next verses, "When I saw among the spoil a beautiful cloak from Shinar," cloak means mga robe, "and 200 shekels of silver, and a bar of gold weighing 50 shekels, I coveted," ninakaw ko, "them and took them. And see, they are hidden in the earth," nasa ilalim ng lupa, "inside my tent," nasa bahay niya, "with the silver underneath." Wala po talagang maitatago ng mga sikreto. Lahat po ng bagay, no matter how you kept it, it will be revealed one day. Kaya po minsan, alam nyo, lalo po sa mga relationship, lalo po sa mga mag-asawahan, kahit anong lihim mo, one day, marireveal at marireveal din yan. Kaya mas maganda na magsabi ka ng matapat. Kaya merong kasabihan, ang pagsasabi ng matapat ay pagsasama ng maluwat. Amen? Yung iba, tago ng tago, iibahin yung password, iibahin yung ano. Pinapahirapan mo yung buhay mo. Tapos kakabaka-baka kasi baka pagtulog ka sa gabi, binubuksan yung cellphone mo. Para walang ganon, huwag ka nang magtago ng kung ano. Amen po ba? Amen? Napapanaginipan mo, baka may kachat siya, baka may ano siya. If you do not want that kind of thing, live a life that you are not hiding anything. Kahit anong itago mo sa company mo ng mga pangungupit-ngupit, 5 dirhams, 10 dirhams, mabubunyag lang yan one day. At pag yung mga bagay na kasalanan, unholiness, para po yung time bomb. Meron po yung oras. Akala mo lang, hindi ka nabubulgar. Akala mo, hindi ka nabibisto. Pero pag sumabog yan, magugulat ka na lang, ang lala na pala. Meron kami kilalang ganyan ni Pastora. Akala niya okay lang. Kuha siya doon sa PCB, sa Petty Cash Voucher, no? 200, 300. Hindi naman nahuhuli. Okay pala to. Wala palang ano. Bandang huli, 200,000 na pala. Ang laki na pala nung nawawala. And at the same time, dinala po siya sa police. Dahil alam niyo naman dito sa UAE, yan po ay isang malaking kasalanan. Amen po ba? Wala pong kasalanan na hindi po mabubunyag one day. And God loves you so much na hindi po niyan itatago. Nung ako po ay nagtatrabaho pa sa retail, sa FMCG, merong isang kilala doon na ahente ng mga chocolates, no? And then siya po ay sumasahod siya ng decent salary, 8,000 dirhams is decent, pero hindi ganun kalaki para bumuhay ng maraming tao dito sa UAE. Pero marami siyang tao. Marami po siyang binibisahan under him at marami po siyang pinapakain, tinutulungan ng mga pamilya. And at the same time, gabi-gabi, party-party, inuman, dinner. Gumagastos siya 5,000 a month every night. So kahit decent salary yung 8,000, you know that it's not enough. Saan niya kinukuha yun? Yung pala, yung pong kanyang mga market na nagre-return ng mga tsokolate, hindi niya nire-return doon sa warehouse. Ang nire-return lang niya yung resibo. So, okay lang kung pakonti-konti hanggang sa after ng years, na-check yung kanya pong account as a salesman,
Million na po yung negative, million na po yung nawawala. Nagkandak sila ng investigation, pagpunta nila doon sa bahay, grabe, may warehouse ng chocolate, nandun lahat. Ang ginagawa niya pala, kinukuha niya yung mga near expiry, pagkatapos, dinadala niya po doon sa mga maliliit na mga market, binibenta niya na bagsak presyo. Bakit? Kasi kita sa kanya na, kaya pala ang dami niyang pera. Kapatid, pag ginagawa mo yung ganyang bagay, akala mo maliit lang, nasasanay ka hanggang sa lumaki ng lumaki at hindi mo na makontrol at kinakain ka na niyan, kakainin ka niyan one day, sasabog yan bigla sa mukha mo. Amen? Don't do that, mga kapatid. Ang kasalanan, para po yung pag-aalaga po ng tigre. Ang cute lang sa maliit, pero pag laki ng 6 months to 2 years, kakainin ka na ng buhay. Lalapain ka. Huwag mong ngayaan, mga kapatid, na maalagaan mo yung kasalanan sa iyo pong buhay. Amen? Sabi po sa Luke chapter 12, verse 2, walang lihim na hindi mabubunyag at wala pong sekreto na hindi mailalantad. Nothing is covered up that will not be revealed or hidden that will not be known. Kaya yung may mga tinatago ka sa asawa mo, sabihin mo na. Mamayang gabi bago matulog. Amen? Pagtapat mo na. Amen? Hindi yung mamamatay na lang at lahat, tapos saka pa aamin. Yung iba namatay na lang lahat, saka pa nabuksan yung cellphone, meron palang ibang asawa. Amen? Hindi maganda yung ganon. Yung ililibing na lang, umiiyak yung asawa, may umiiyak din ng ibang babae. Tapos doon sa kabila, may naiyak din. Parang iba yan, nakakaiba yung iyak niya eh. No? May kasamang pagkamis. Hindi lang iyak ng pagiging magkaibigan. Pangit yung ganon. Amen? Yung lalabas, may anak pala sa ganito, may anak pala sa ganon. Everything that you are keeping, hiding, the longer that you keep it, the longer that it will spunk in your face. Mas masakit ang hampas sa mukha mo pag mas matagal mong tinatago ang unholiness sa iyo pong buhay. Amen? It will take a second or minute just to admit it. At pagkatapos nun, okay na. Tapos na. Pero mas masakit yung matagal mong panahon na tinatago. Tama po ba? Lumiliit yung mundo mo. Pag may pinagtatago ka, nakita mo sa metro, punta ako sa red line. Kahit green line ka naman pupunta. Kasi nandun yung pinagtataguan mo. Naranasan nyo na ba yun? Kahit ang sakit ng paa, magkakandakit sa hagdan kasi nakakasabay sa lip yung may pinagkakautangan siya. Pinapahirapan mo yung sarili pag meron ka pong pinagtataguan. Amen? So, unholiness can't be secret. Another thing, unholiness cannot be tolerated. Hindi po yan natotolerate. Joshua chapter 7, verse 14 to 15. Okay, basahin natin. Joshua 7, 14 to 15. Then he came up and touched the bier, and the bearer stood still, and he said, Young man, I say to you, arise. Tayo. And the dead man sat up and began to speak. Oy, this is Joshua. Joshua chapter 7 tayo. Okay? Look yan. Sa Joshua pa rin. Yan. In the morning, therefore, you shall be brought near by your tribes. Yan. Dinala siya doon sa tribo niya. And the tribe that the Lord takes by lot shall come nearby clans, and the clan that the Lord shall come nearby household. Tribe, clans, household. And the household that the Lord shall take na come near man by man, doon sa sambahayan nila. Okay? And he who is taken with the devoted things, yung nakita na may mga nagtatago, shall be burned with fire. And all that he has, because he has transgressed the covenant of the Lord, and because he has done an outrageous thing in Israel. Grabe, ganun ang judgment ng Lord. Sino man yung nagnakaw nung robe, nung silver and gold, kinabukasan, susunugin ng buhay. Grabe, ganun pala kalala. Lord, wala bang kapatawaran? Mamili ka. Mamatay yung isang tao na yan or yung buong bayan mag-suffer. Alright? It doesn't necessarily always mean sa buhay natin na kailangan tayong mamatay physically. What God is trying to impress us in this story is, you shall sacrifice your unholy things in your life so that you will save your whole life.
May mga bagay na isusuko ka sa buhay mo para mailigtas mo yung iyong buong buhay. It takes one decision to give up on things that you don't hold, na hinohold mo, na hindi nakaka-bless sa iyo, para na sa ganun dumalo yung pagpapala. Alam niyo, totoo po yan mga kapatid. Ha? I will tell you. Pag may mga bagay ka na hindi ka sinusuko sa Panginoon, that is the reason baka yung panalangin mo hindi pa sinasagot ni Lord. Hanggat hindi pa nasusunog yan, hanggat di mo pa tinatago yan, tapon yan, hindi mo sinusuko yan kay Lord, hindi papasok talaga yung blessing sa iyong life. Magkaiba po yung sinusubok ka lang, may mga challenges ka, magkaiba din naman yung may mga nililihim kang kasalanan. Kaya hindi dumarating talaga yung blessing sa buhay natin. Amen? What are the things that keeps people unholy? I will give you 6 things. Ano ba yung mga bagay na nagpapa-unholy sa atin? Number 1, impure heart. Psalms 51 verse 10. Mabilisan, basahin po natin. Okay? Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. When King David committed sin, he knows that he cannot keep on serving God by being a king kung hindi po siya magre-repent kay Lord. Kaya ang isa po sa mga bagay na hindi nakakapagpalinis sa atin, yung ating puso kapag po hindi malinis. Amen? You cannot serve God and be blessed kapag meron kang tinatago sa iyo pong puso. Amen? Number 2, impure mind. Yung pong mind na hindi po pure. Philippians chapter 4 verse 8. Okay? Finally, brothers, what is true, what is honorable, what is just, what is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Yun yung mga bagay na isipin po natin. Simple lang naman pala magpakabanal. Kung ano po yung mga bagay na mabubuti, yun ang isipin mo ng isipin. Kung ano yung mga bagay na pangit, huwag mong entertainin sa isipan mo. Tama po ba? Amen? Ang tukso, pag dumating po yan sa buhay ng isang tao, hindi ka natutukso dahil makasalanan ka. Natutukso ka dahil nagpatukso ka. Kaya ka nagiging makasalanan. Pero normal sa isang tao na dumarating po yung temptation sa buhay natin. Pero hindi po dapat yan ini-entertain. So kapag dumating yan, erase mo agad sa isip mo. Huwag mo nang entertainin. 95% ng tao hindi po talaga mananalo sa tukso. Amen? Tama ba mga kapatid? You know na yung tukso, yan po yung pinakamalakas na bagyo na dumating sa Pilipinas. Alam niyo ba yan? Do you know that yung tukso yung pinakamalakas na bagyo na dumating sa Pilipinas? Kasi kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng matang pinaluha. Ano pa? Kay rami ng pusong sinugatan. Pag Kristiyano na huwag kang kanta-kanta, tukso, layuan mo ako. No. Ikaw ang lalayo sa tukso. Tama po ba? Alam mo nang matutukso ka, huwag ka nang pupunta doon. Tama po ba? Ay, uupo lang naman ako dito, hindi naman ako siya shot, okay lang. Holy Spirit be with me. Kahit nandito ako sa bar, Lord, hindi ako magkakasala. In the name of Jesus, I cast out evil spirit here. I cast out Jack Daniel. I cast out Heineken. Alam ko po yung brand na yan kasi hinawakan ko yan dati sa work ko. Pero wag mong ilalagay ang sarili mo doon sa matutukso ka. Dapat hindi ka na nakikita doon sa mga lugar na yon. Ang problema, pag kapwa kayo Kristiyano, nagkita kayo doon. Brad, ba't nandito ka? Nag-Holy Communion ako. Wala kasing wine sa church, kaya nandito ako. Sabi niya, pampatulog lang bro. Anything na you are uncomfortable with, you know that there is something wrong. You cannot justify sin by covering it up. Alam mo na mayroon pong mali. Amen? You can have a pure heart and yet your mind is impure. Pwede pala yun. Kaya huwag mong laruin sa isip mo. Pag alam mong mali, huwag mo nang entertainin agad. You have the power to resist. Pag pumasok pa lang sa isipan mo, yung tukso, sabihin mo agad, in Jesus' name, I rebuke you. I-rebuke mo. Kaya mo yan.
Huwag mong papanalunin si Satanas. Tama po ba? Another thing, unconfessed sin. Pag may mga unconfessed po tayo na kasalanan. James chapter 5, verse 16. Basahin natin. Therefore, confess your sin to one another and pray for one another. Napakahalaga, ipag-pray po natin ang bawat isa and we confess our sins to one another. Amen? May mga tao na pinagkakatiwalaan ka na alam mong hindi ka i-judge, alam mong hindi ka i-down, at sasabihin mo sa kanila yung iyong kahinaan, yung iyong mga nagawa, at ipagpe-pray ka nila. Tama ba mga kapatid? The prayer of a righteous person has great power as it is working. Amen? So wag mong hayaan na yung mga kasalanan pinamumuhay. Amen? I-confess mo. Another thing, number 4, is hatred and division. Yan, isa po yan sa mga impurities. 1 Samuel 15:23. Lapit na tayo matapos. Okay? 1 Samuel 15:23. Rebellion is the sin of divination, and presumption is iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. God rejected King Saul for being king because he rebelled against God. Hindi po siya sumunod sa utos ng Diyos. Ganon po yung nangyayari kapag merong division. Sabi mo nga, division. Saul caused division in the Israel dahil sa hindi niya pagsunod sa Diyos. So, ayaw na Lord na mayroon pong hatred and division that is happening. Hatred and division in individual, hatred and division in your family, in the church, and even in your community. Ayaw po ni Lord yan. Hindi gumagaan ang buhay. Umiigsi ang buhay kapag may division tayo. Amen? Kapatid, maigsi lang yung buhay, huwag mo paigsiin lalo. Tama ba ba? Pag may kaaway ka, pag may kagalit ka, nalulugi ka. Tumataas yung BP mo, hindi ka makatulog. Tapos ikaw mismo, tama po ba? Stress na stress yung mukha mo. Yung kaaway mo nandun sa Burj Khalifa, nag-i-enjoy. Tama po ba? Yung mga tao na nakasakit sa'yo, pabayaan mo na sila. Huwag mong i-keep yung impurity sa puso mo sa mga tao na nakit sa'yo. Pastor, kasi sinaktan niya ako, iniwan niya ako. Hayaan mo siya. Mamuhay ka sa iyong buhay. Don't believe all those lies of the people, yung sinasabi nila na pag nawala ka, ikaw mamatay ko. May nagsabi sa inyo na ganyan? Tingnan mo, buhay pa siya ngayon. Yung nagsabi sa iyo na mamamatay sila kapag nawala ka, ngayon buhay na buhay, mas mataba pa sa iyo. Don't believe those people. Amen? Live your life freely of sin and live your life in holy things sa Panginoon. Number 5, last 2. Nagpapa-unholy sa atin, dirty words and dirty mouths. Yung mga bagay na masasama na lumalabas sa bibig natin. Amen? Ephesians 4:29. Okay? Let no corrupt talking come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fit the occasion, that it may give grace to those who hear. Huwag daw po tayong salita ng mga bagay na hindi nakaka-encourage sa ibang tao. Kung yung iyong sasabihin ay makaka-discourage, well, don't open your mouth. Huwag ka na lang magsalita, mas mabuti pa. Kailangan po, hindi po laging yung bibig natin yung nananalo. Amen? May mga bagay that we know when to speak, and may mga bagay din na we know when to shut our mouth. Amen? Kasi po, yung salita, it makes people unholy. Pag binitawan mo na yung salita na yan, yung mga bagay na yan, hindi mo na po yan maibabalik. And at the same time, people who talk to other people unholy things, huwag ka ring tanggap ng tanggap. Hindi lahat ng bagay na sinasabi sa iyo ay pinapatulan. Hindi lahat ng sinasabi sa iyo, kahit pa yan nakakasakit, ay dapat mo pong tanggapin. You must know how to resist also other people's word na nakaka-discourage. How to save your life. Kung gusto mong maligtas ang buhay mo, hindi lahat ng salita ng tao pinapatulan, mga kapatid. Amen? Dahil pag ginawa mo yan, mauubos ka. Mauubos yung buhay mo. Nakakatisod si sister, yung salita niya, hindi ko gusto. Nakakatisod si brother, nakakatisod si pastor, yung sinasabi niya, hindi ko gusto. Pag lahat na lang ng bagay pinansin mo, you will not live your life
Amen? You will not be happy. You will end up drained. You will end up always complaining and hindi po masaya sa buhay. Last things na nakakapagpa-unholy sa buhay natin is harsh action. Hindi lang po yung words, even yung atin po mga action, yung ating kinikilos. Ephesians 4:23. Okay? Kanina, verse 29, ngayon naman 23. Be renewed in the spirit and of your minds. Tama po ba? Kailangan po ma-renew po yung ating pong iniisip, yung pong ating espiritu. Why? Because so that yung ating ginagawa is magiging kabuti-buti sa harap ng Panginoon. Tama po ba? So, tayo po bilang isang Kristiyano, this is a reminder for one another, no? Dapat po, the more na tayo nagiging Christian, the more na tayo nagiging holy. Ano ibig sabihin yan? The more na tayo nagiging banal sa ating mga sinasabi, sa ating pinupuntahan, sa ating iniisip, sa ating mga pinapanood, sa ating mga ginagawa sa ating kapwa. Amen ba mga kapatid? Because that's what Jesus did. So kung hindi mo nagawa yan, if you have failed to do so in your life, don't lose hope. There is still a chance. Isaiah chapter 1 verse 18. Dito tayo magtatapos. Tayo po lahat ay tumayo. And I call to the worship team. We'll sing a song to the Lord. The Bible says, Isaiah 1:18, come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, kahit yan ay gaano kadumi, kahit gaano kapula pa yan, they will be white as snow. Magigi po siyang kasing puti ng niebe. Though you are red like crimson, kahit gaano yan kapula, kagaya ng crimson, they shall be like wool. Yung pong damit na sobrang puti. Why? Because God is a God of second chances. That's the beauty with the God whom we serve. Gaano man tayo karaming pagkakamali na gawa, dito po sa Dubai, dito sa Pilipinas pa lang, dami kang mga kalokohan na pinagagawa dito sa Middle East. Kapatid, meron pang chance. Huwag mong isadlak yung iyong buhay sa kahirapan, sa pagkakamali, sa bisyo, sa babae, sa lalaki. If you once committed mistakes in your life, kapatid, I'm telling you, repent, turn to God. Because your faith will not be activated. Hindi darating talaga yung miracle sa buhay mo hanggat hindi mo sinusuko sa Panginoon yung mga unholy things. Before we sing this song, I sing praises to your name. Tayo po, ako magpe-praise sa inyo. Lord, habang kami nakapikit, you know our heart, you know who we are, and you know our weaknesses, you know the things that we are keeping in our heart. Forgive us, Lord. Hindi namin ito tinatago. Wala po kaming ililihim. Lord, lahat ay hayag at aming ibubunyag sa inyo. We will expose ourselves to you so that you can clean us, so that you can fix our life. Forgive us, Lord God. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, Lord, forgive me. Patawad, Panginoon, sa mga bagay na gawa ko that keeps me unholy. But Lord God, I trust you that you will do greater things pag kami pinatawad mo. Sige, let's sing this song to the Lord. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to you. Sige, taas natin ang ating kamay kay Lord. If you are really serious, ngayon po sa gusto mo si Lord ang maghari sa buhay mo. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory. I
glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Oh Lord, For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah, Jesus. Panginoon, habang po kami nananalangin sa oras na ito, I pray that you might touch this congregation. Lord, I pray that pag tinanggal mo, Panginoon, yung mga unholiness, dadaloy ang pagpapala sa aming buhay. I declare in the mighty name of Jesus Christ, as we repent, blessings will automatically flow. Marami, Lord God, dito kakaroon ng magagandang job offer, O Lord God. Marami, Lord God, dito, Lord God, yung mapifix yung marriage, magkakaroon, Lord God, ng pagpapala, magkakaroon ng business, magkakaroon, Lord God, ng magandang opportunity, at higit sa lahat, they will be happy with their life. Thank you, Jesus, because we deserve to be happy because you died on the cross of Calvary. Lord, continue to fill our life with holy things in our mind, in our soul, spirit, in our actions. Tulungan mo po, Panginoon, kami mamuhay na may kabanalan. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin si Lord. God bless you, mga kapatid. Tayo po ay makakaupo na. Praise the Lord.